Taga Mindanao ka kuya, alam ko ang mga taga Mindanao ngayon ay masama ang loob nila sa iyo. Pero ang tanong dyan, kaya mo bang gapangin ang konsensya ngayon sa impeachment? Dahil alam mong katotohanan, alam mong walang kasalanan si Inday Sara, alam mo nagawa-gawa lang ang kwento ng 125 million na paggamit niya ng confidential fund. Pero unfair masyado, bakit hindi niyo iniimbestigahan ang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera ang nawala sa ating bayan. So, para sa akin, hindi ko minamaliit ang mga liberato ng minority, but I believe meron ka rin konsensya. At nananawagan ako kay Kuya Vic Zubiri, taga Mindanao ka kuya. Alam ko ang mga taga Mindanao ngayon ay masama ang loob nila sa iyo dahil ikaw ay taga Mindanao. Ang boses ng mga kababayan ko sa Bukidnon ay gusto ng no to impeachment ni Inday Sara. Bakit ka nag-abstain? Bakit ka sumali pa sa mga minority? Yun na ba ang tingin mo para sa mga taga Bukidnon? Yun na ba ang tingin mo, ang relasyon mong na-develop sa mga Duterte during the time? Ikaw, naka-benepisyo ang buong Bukidnon sa panahon ni Tatay Digong. Ang ganda ng daan ng Bukidnon. 5 lanes, 4 lanes, 6 lane. Mula Cagayan de Oro until sa Davao. Then, from Bukidnon until sa boundary ng Sultan Kudarat, Maguindanao, may mga daan na going to your place sa probinsya ng Bukidnon. Bakit mo yung ginawa? Ang tanong ko sa iyo, Senator Vic Zubiri, kuya, ano nagawa ng presidenteng Bangag ngayon sa probinsya ng Bukidnon? Sige nga, mga kababayan natin sa Bukidnon, marami mga followers sa inyo dito. Ano nagawa niya? Nakagawa ba siya ng daan na matawag nating Marcos na na kabangagan niya na build more? Wala naman eh. Malita more. So, again, I am appealing sa lahat ng mga solid DDS and solid green kay Inday Sara. Huwag lang kayong manood sa mga post na ito. Please support our vlogger na mga solid Duterte. Please like and share and subscribe kung kailangan niyo, dahil dyan natin makikita ang ating suporta, hindi lang sa pagpanood. May mabigat ba ang pag-click ng thumbs up button, ng heart button? Mahirap bang i-subscribe itong mga taong naghirap? Itong mga taong nagsakripisyo sa ulan at init? No! Kaya nanawagan ako sa iyo, magkaisa tayo ngayon. Kahit malayo kayo, nasa Visayas, nasa Mindanao kayo, pero kayo malapit din dahil sa ating mga solid vlogger. Nakikita nyo ang pangyayari dito sa NCR. Sir, maniniwala ka ba na itong paglabas ni Bato ay may tuturing nating nagiging bayani siya? Para sa akin, bayani talaga si paring Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit? Nilagay niya sa alanganin ang buhay niya para mabago lang ang administrasyon ng Senate, ng Senado. Pero sabihin natin, kasalanan ba ni paring Ronald Bato, Senator Bato de la Rosa na umuwi siya? Hindi naman. So ang problema kayo, bakit hindi nyo siya nahuli dahil gusto nyo siyang hulihin nang pumasok siya? Ang pinakamali nyo, hindi nyo pa siya nahuli nang lumabas siya. Tapos ang kasalanan, ang Senado, kayo may kasalanan dahil nagigtanga kayo. Hindi nyo alam na baka, sabi nga nila, may ugong-ugong na may power si Senator Bato na nanawawala. Kaya nga tawag nating Bato eh. Sino ba ang powerful sa Darna? Di ba Bato? Bato! Oh, yun! Yan Yun ang ang Bato. ginamit ni Bato Senator ang Bato de la Rosa. So, para sa bayan at mamamayan, tuloy ang laban, ulan at init. God bless you and to God be the glory sa inyo lahat. Yan, maraming salamat, sir. Duterte! 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 Yan. Tatapat pero Malvis. Salamat. Labanan mo ha. Ang Sir, crocodile.
Magandang hapon at pangalan ko, ayan, Martin sige, Giron. pakilala Giron. mo na. Ayan, ako po si Doc Marvin Una Giron. Ako po ay taga-Tanawan, Leyte. Sa probinsya namin, alam naman natin na namamayagpag doon yung dambuhalang buhaya ng Kongreso na si Martin Romualdez, si Tambaluslos. Ngayon po, ako po ay nananawagan sa ating Senado na i-prove na si Sara Duterte ay hindi dapat i-impeach sa Senado. Dahil alam naman natin na ang mga senador diyan, karamihan ay mga buhaya. Kaya ako po ay porsigido akong tumakbo bilang congressman ng 1st District ng Leyte para kalabanin ang pinsang buo ni Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. At although si Martin Romualdez ay last term na po, ang lalaban na naman ngayon ay yung anak niya, si Martin Romualdez o whatever, kung sino yung lalaban sa kanila. At for 33 years na po, hinahawakan ng mga Romualdez ang probinsya, especially sa aming distrito, sa 1st District. Yan po ang kaganapan doon sa amin. So, kumusta naman yung pagkilos ng mga taga-distrito mo? So, Ngayon po sa aming distrito, lahat po ng mga mayors doon, lahat po ng mga, kung maalala nyo, yung as a whole, Region 8, ang pumirma pong pabor kay BP Sara na hindi siya ma-impeach, isa lang, si Congressman Mercado. Pero lahat po yun, puro yes to impeachment. Kaya ako po mismo, pangungunahan po natin na linisin ang Leyte para mawakasan na po yung dinastiya. At lahat naman po doon ng mga DDS natin at kasamahan natin kay BP Sara ay talagang sawang-sawa na sa maruming politika ng mga Romualdez at Pitilya sa aming rehiyon. so dati ka na bang naging humawak ng lugar doon, sir? Ako po ay tumakbo na last election, ngunit isa po ako sa mga biktima sa mga political harassment, sa mga political persecution at sa mga political agenda nila, especially yung mga pamimigay, pamumudmod nila ng mga pera gamit ang pera ng gobyerno. So, anong dapat mong baguhin, sir, kung sakaling ikaw ay papalarin itong susunod na eleksyon? Ang dapat po sigurong baguhin natin ang sistema na magkaroon ng pantay-pantay na serbisyo sa aming probinsya. Kung maalala nyo, nakaraang eleksyon, pinadisqualified nila si Ate Nini Makali, kasamahan natin sa Duterte supporter. Talagang brinaso nila, tinanggal nila yung pangalan doon sa COMELEC, wala pang eleksyon. Kaya ako po, may pagmamalaki ko ang sarili ko na ako po ay purely na taga Leyte, taga Tanawan, Leyte. In behalf of Tanawan, Leyte, andito po tayo ngayon, nakikiisa sa Senado para sa impeachment para hindi po matuloy yung impeachment ni BP Sara. Ay sir, paano kung yung dinisqualify na si Bakali ba yun? Kung tatakbo rin ulit. So dalawa na. Nag-usap naman na po kami, napag-usapan namin na magtutulungan na po kami para po sa Leyte. Dahil before kasi, kaya nagkaroon ng mga problema kasi parang nakita ng technicality doon sa pagka-transfer niya. Kasi from Mandaluyong to Leyte, parang doon yata sa tinatawag na 1 year na parang nasilip ka doon. Iyak ko naman po, talagang born in Leyte, may pagmamalaki ko po yan. At doon po, 7 bayan po yan ang sakop ng 1st District, pang-8 yung Tacloban. Kaya ako po, kasama ang mga oposisyon ng Leyte, talagang kailangan na natin wakasan ang political dynastiya ng mga Romualdez sa Leyte. So, sa ngayon, sir, anong